sa dalawang bahagi. Ang ibabaw ng vapor, kung saan lulan ang mga mahalagang tao sa lipunan katulad na lang nila Don Cristóbal, Kapitan, Pensay na isang mamulan, si Simeon na isang mangalhas, at ang mga prailing sila, Padre Salvi, Padre Florentino, at iba pa. Samantala, sa ilalim na bahagi naman ng vapor, matatagpuan ng mga inchik at inyo na nagsisiksikan sa dami ng pasahero. Ang haitian na ito ay nagpapakita ng uri ng tao at kapangyarihang umiira sa sistema ng lipunan. Ay, ang Ilog Pasig. Maraming mga malulungkot at masasayang mga alamat. Pero, meron mga alamat na gusto ko yung kwento. Meron mga alamat din na gusto ko makalimutan. Mukhang naisip pa yung wattage sa salita mo. Malungkot. Kapitan, ano ba nangyari? Mataliming yung paningin. Sa totoo lang, kapag niliko ang kwento ng Crisostomo Ibarra, naalala ko ang ilog na ito. Ibarra? Parang narinig ko na ang pangalan na iyan. Ano nga ba din ang nangyari sa kanya? Alam niyo ba? Senyor Simon, ikaya na namumutla. Mahirap ba ang paglalakbay sa kagaya ninyo? Ayos naman ako, Patuloy. Ay, teka. Huwag na muna natin pag-usapan ang paghihirap ng paglalakbay. Pakinggan muna natin ang kwento ni Ibarra. Si Ibarra ay iton na ng Fael Ibarra. Siya ay nag-aaral sa Europeo at bumalik sa Pilipinas. Sa kanyang pagtuloy, nalaman niya ang kamatayan ng kanyang ama. Tumingin kayo doon sa Daporo. Ayon sa kwento, habang siya ay nahabol ng mga kawan, tugulon siya sa ilog na iyon habang binabaha ng mga bala. Ang tubig ng ilog nito, naging kulay ito. Udyat ang kamatayan ng binata. Ano naman ang nangyari kay Maria Clara? Nagpakasal siya kay Linares? 13 taon na kalipas. Ayun na ang nalaman. Maaari kong tapusin ang kwento. Ang kaibigan ko ay nagampon kay Maria Clara. Sa kanya nalaman ko ang buong kwento. Walang magawa si Padre Damaso kung hindi ko pa rin nalaman ang hiling ng lalaki na pumasok sa kumbento. Ay, ganda ng kwento ng pag-ibig. Ngunit, nasaan na siya ngayon? Eh saan pa ba kung hindi sa kumbento? Ay nako, ang bagal ng kubyerta. Mababaw siguro ang ilog. Kung sa bagay, wala pa pati ng ilog dito sa Pilipinas. Ay, wala pa tayong maaaring gawin doon, Doña Victorina. Ayoko sanang kontrahin ang inyong sinasabi, Ginoo. Ngunit ang mababaw na ilog ay kaya nating malutas kung tayo ay maghuhukay ng panibagong larusan. Oo. Ano naman ang maaaring gawin doon, Senyor Simon? Nagbigay si Simeon ng solusyon upang mapabilis ang paglakbay at mawala ang pagbabaw ng ilog sa pamamagitan ng paghuhukay. Ngunit hindi ito inaprobahan ni Don Custodio at tinanong kung saan makakuha ng malaking salamin. Pagagawin ng mga
Sa gayon, walang salapi ang kailangan basta yun. Hindi ulit ito inaproba ni Don Custodio dahil hindi sapat ang bilanggo at sa takot na magkaroon ng kaguluhan. Kaya natin ipatayo ang wikang akademya, ang wikang Kastila at Pangasinan. Paano mo nasabi yan? Ganito po yan, Kapitan Basilio. Si Padre Albina, binigyan po namin siya ng kabayo bilang isang regalo. At nangako siya na makipagkita kay Kapitan General. Hindi lang yun. Si Macaig, ang mayamang si Macaig, nag-alok siya sa amin ng isa sa kanyang mga lumang bahay upang ating magamit. Pero, hindi ko labis maintindihan. Bakit mo niyang pinipili ang akademya na may Kastila? Noong panahon ko, ang pinag-aaralan ay ang Latin at hindi ang wikang Kastila. Si Kapitan Basilio talaga, napakaluma. Hindi pinapahalagan ang modernasyon. Ganyan naman lahat ng mga mahilan. Sadya na po. Thank you. Tsaka pala, Isigano. Ano pala sabi ng iyong tiyo, si Padre Florentino? Tungkol sa inyong Juanita. Paig naman siya. Sa totoo lang, palagi niya akong pinapagsabihan tungkol sa kasal. Yung hindi lang magandang na masasabi tungkol kay Pulita ay ang kanyang tiya na si Victor Medicone. Talaga ba na nais niya ipahanap sa iyong kanyang asawa? Oo. Kung hindi, maaaring mawala sa akin ang aking pinakamamahal. Pero alam ko, ang kanyang asawa na si Victor ay nagkakalo kasama ng aking tiya. Grabe. Maganda pala dito. Oh! Senyor Simon! Sagani, ito nga pala si Senyor Simon, ang mga alahas. Dumating si Simeon at tinanong si Isabel kung totoong hindi siya makbili ng mga lahas sa kanya dahil sa sobrang hirap ng kanilang probinsya. Sinagot naman ni Isabel na hindi sila bumibili ng mga bagay na hindi nila kailangan sa buhay. Bigla na lang nag-alok si Simeon ng alak para sa pag-unlad ng kanilang probinsya at ito'y tinanggihan ng dalawa. Teka lang, Sagani. Parang napapansin ko na ayaw mo sa kanya. Hindi ko alam kasi ito. Sa oras na nakita ko siya, parang mabigat ng aking pakiramdam. Tama! Dapat tayo lumayo sa kanya. Isa siyang malakas na tao. At ang kanang kamay ng Kapitan General. Talaga? Oo. Yan ang mga sinasabi ng kanyang mga kaibigan. At lalo ng kanyang mga kaaway. Nakita niya kaya sa Captain Cabo. Si Kapitan Tiago. Kung naalala ko ng mabuti. Oo! Si Kapitan Tiago ang kanyang kasama sa pagdating niya dito. Kaya pinaghihinalaan na siya ngayon. Nag-uusap si Tatandang Celo at ang kanyang apo na si Willie. Nakasintahan ni Basilio. Kailangan nilang magbayad para kay Cabezang Tales na ama ni Willie upang siya ay makalaya. Bakit hindi mo lang ibenta ang natin at binigay sa Luli Basilio? Hindi ko marito yun. Magpapalitin na lang ako. Kasi hindi ko. Habang ang buhay ng ating anak na si Tales, nilalaan ko na siya sa pagiging korap ng mga player. Namatay ang kanyang asawa at nakatakas si Dani. At ngayon, ikaw, gusto mo magpapaaligtin kay Imanag Tenchal para lang pagtubo sa iyong ama. Huwag masyadong gagawin. Ang aking gagawin ay para lamang sa kapanganaang aking mga. Sa kalula ko At walang ilaw ang paron, kaya't binugbog ng mga Guardia Civil. Sa bahay ni Kapitan Tiago ay nanalig si Basilio. Ngunit hindi siya makakain ng hapunan dahil sa mga ulat na ibinigay ng kanyang utusan. Pumunta siya sa libingan ng kanyang ina at kapatid, namatay 13 taon na nakaraan.
Nung mga nakalipas, tila isang hiwa pa ng pigti sa aking damdamin. Inay, Crispin, ako'y namumulila sa inyo. Ang aking buhay dito ay puno ng pagdurusa. Sana ako na lang namatay at hindi kayo. Ano yun? Yung taong malapit? Senior Simon? Bakit siya nandito? Napaka-imposible. Huwag mong subukan na gumalaw kung kaya mong mamatay. Kung naalala mo pa, nagkita na rin tayo dito dati. Dito, nakilala mo ako. Opo, senyor. Wala nang silbi ang pagkukunoy pa. Lahat ng tao ay naniniwala na patay ka na. Kristos tumoy baya! Ang iyong natuklasan ngayon, Basilio, ay dapat maging lihim lang. Wala dapat makakaalam. Kundi, maaaring ikamatay ko o ikamatay mo. Huwag ka mag-alala, senyor. Wala akong balak na ipagkanulo ang iyong lihim. Ito hindi malalaman ng iba. Inasaan kung sasabihin mo yan? Dahil parehas tayong may tutol sa lipunan. Ang iyong ina na nabaliw dahil sa kasaliman ng Espanya. At ang iyong kapatid na pinatay. Umalis ako sa bayan ko upang magpayaman at magiganti. Nakita ko ang kanilang karangyaan at mga abuso. At sa kanilang kasamaan ay minsan nakisama ako. Tayo? Magkaparehas? Ika'y nagkakamali, senyor. Masyadong malakas ang gobyerno. Paano mo may gagawa yung paghihiganti? Naglakbay ako upang magpayaman. Nakita ko nga ang kanilang karangyaan. Nakisama ako sa kanilang kasamaan. Bakit ka naman nakasali sa kanilang kasamaan? Dahil ang mga naabuso at nasaktan ay magiging kasamahan sa araw ng pagkukulong. Pagdating ng araw na yun, maasahan ko ba ako? Isang pribilehiya, senyor. Ngunit, kinakailangan kong tumanggi. Sapagkat, di naman ako isang taong politiko. Nais ko lamang maging magagamot. At iyon ang nais kong gampanan. Bago mo gamutin ang isang tao, gamutin mo muna ang bayan. Kaya mong isara ang iyong mga mata na ang iyong ina at kapatid ay pinatay dahil sa kasamahan ng Espanya. At kung sumama ba kasi mabubuhay pa ba sila? Senyor, di mo ba alam na ikaw ang dahilan kung bakit ako nag-aaral na mabuti? Naniniwala ako na sa katarungan ang ating bayan ay makakauna! At ang iyong bayan, paano na ang iyong bayan? Hayaan mo na lang ba? Ang katarungan, Basilio, di mo naiintindihan, ang katarungan ay makakamit sa isang maduwan na laban. Magkaiba tayo ng pananaw, senyor. Magkaiba tayo ng pananaw. Di ko napipilitin na intindihin mo ang aking pag-iisip. Ika'y may sariling karapatan sa inyong desisyon. Kung ang isip mo ay magbago, puntahan mo lamang ako sa aking tahanan. Yung lamigong ihuli. Kinabukasan ay dumating si Simon sa kanilang tahanan, dala ang iba't ibang alahas na nais ibenta. Ang aking bahay ay bukas para sa inyo. Maraming salamat para sa lakas. Ang aking plano ay ipatuloy papunta sa Julius. Sa tingin ninyo, ang aking revolver, sapat na ba sa Guardia Civil? Hindi po ako sigurado, senyor. Sa halip, ang mga revolver nila, malakas. Tama ka. Ngunit ang aking revolver ay kaya silang talino. Nakikita mo ba ang pagkala iyo?
Ang iyong revolver ay malakas. Ang revolver na ito, Cabe Santales, ay nabili ko pa sa ibang bansa. Ito na ang aking pagkakataon na ipakita ang mga inseres na ito sa buong mundo. Ako rin ay nagbebenta at bumibili ng alahas. May alok po ba kayo sa akin? Wala po ako mailok sa inyo. Lahat po ng alahas na tinabi ko ay binenta na ng anak ko. Hindi ka Cabe Santales. Mayroong itinara si Huli. Ang lakit na binigay sa kanya ni Basilio. Sa totoo lang, mas pili niya na magpaalila kaysa magpawalay sa lakit ni Maria Clara. Si Maria Clara? Oo, Ang aking revolver. itong bago mong bahay, Huli. Hindi man masyado malaki. Ngunit, malayo ka na sa iyong mga problema. Basilio, salamat sa lahat ng ito. Kailangan natin makita si Lolo. Ngayon din. Lolo, may nagpakita ng mabuting loob sa akin. Ito ang aking tungkulin sa mga tao aking pinakahalagan. Maraming salamat, Basilio. Ngunit, saan ko nakuha ang perang pandubos sa akin at pambili sa bahay na ito? Ako ay nag-ipon, Huli. At saka, hindi naman gaano kamahal ang pagtubos sa iyo at pagtubos sa bahay na ito. Pero, kailangan ko muna mauna, Huli. Babalik ako bukas. Ako'y maghihintay sa iyong pagbalik. Salamat, Huli. Ayaw ko na mag-aaral? Uy, Basilio, nakapag-alyo ka bang mahoy ng bakasyon? Ewan. Ikaw? Oo, masaya. Alam mo, nung nakita akong magagandang babae. Ay, teka. Alam mo yung dahil nung mga araw. At sumagot si Placido at tumungo sa klase. Unisip siya sa klase ng pisilo. Sinabi ng profesor na 15 araw na hindi pumapasok si Placido. Ngunit hindi makawala si Placido. At ininsulto siya ng padre. Nagalit si Placido. Tama na, Padre. Alam mo, mas mataas ang rangan niya kaysa sa amin. Pero hindi yun nagbibigay ng karapatan na ipalitin ako. Hindi na ako makatiis. Kaya, paalam na! Pumunta si Isabani sa Pasca, isang bantog na abogado. Bakit hinahangad niyo na ituro pa ang wikang Kastila? Pagdating ng panahon ng tubuan na kayo ng uban, katulad ko, baka sabihin niyong hindi ko kayo binuluhan. Hindi naman ito pansariling kagustuhan. Ako'y napagpupusan lamang. Ngayon, hindi mo masasabing ako'y nakatulong sa aking mga kapwa. Pero bawat munting buhok ay magsisilbing tinik ng aking kakulangan. Paalam. Hanga ko sa kanya. Pero siya mismo ang gumagawa ng kanyang sariling libingan. Kumusta ka, pero Kamusta? ayos lang ba ang iyong negosyo? Ayos naman. May maganda akong balita para sa iyo. Ang utang mo sa akin na 9,000 ay gagawin tong 7,000 na lang. Kung papayag ka na itago rito ang ilang mga kahan ng baril na darating ngayong gabi. Hindi pwede. Masyadong delikado.
Yoga, ang aking matalik na kaibigan. Baka pwede naman kitang pakiusapan. Ulitin ko ang sarili ko. Dahil baka di mo ko narinig ng maayos, Yoga. Papayag ka ba? Sige, payag ako! Sa konsideryo ko sina Person, at Himalayas. Pumakalig. Andiyan sa nilakad natin. Ay, sumang-ayon ang lupon sa panukala at binati ang mga mag-aaral sa kanilang pagkauhaw sa karunungan. Sige na. Kung gayon, tagumpay ba tayo? Ay, hindi ba't ganap, Pekson? At kaya lang tayo nandito sa pamamahala ng akademya ay tayo kayang maniningin ng mga abuloy. Ibibigay iyon sa mga ingat yamang pipiliin ng korporasyon. At saka lang tayo bibigyan ng kabayan ng pagkakatabang. Alam niyo nakakatawa. Naiiwan pa ako ni Padre Terenes na maghanda ng isang piging. Ha! Piging? Piging na lason! Ay yan ang nararapat natin gawin! Akala ko pa naman ay tagumpay tayo. Yun din ang akala ko. Kung hindi naman din tayo magtatagumpay, tiyak, wala na ako dito. Tiyago, gabi na. Ngunit nag-aaral pa rin ang Basilio habang tumabantayan si Kapitan Tiago. Ay, kailangan ko pang tapusin to. Ayoko na. Kamusta ka ba, Silvio? Kamusta ang masakit? Ginurot mo ako, Ginoong Simon. Kung may sakit, kasi malala ang kanyang kalagayan. At sa anumang oras ay maaari siyang mamatay. Unti-unting nalalasan. Katulad ng Pilipinas. Makinig ka ng mabuti sa akin, Basilio. Sa isang pudya ay may sisiklab na isang himagsikan. Himagsikan. Alam mo na ito, senyor. Simula dati pa, ayaw na ayaw ko sa mga himagsikan. Mamili ka, Basilio. Kamatayan, kinabukasan, Anong silbi ng kinabukasan kung hindi ka nakakatiyak ng tagumpay? hawak ko ang pamalaan. Nasa kamay ko ang Kapitan General. Kung gayon, ano naman ang aking gagawin? Dahil hindi ako pwedeng malayo sa gitna ng labanan. Gusto kong pumunta ka sa kumbento ng Santa Clara at kunin mo ang isang napaka-importanteng babae na tayong dalawa lang ang nakakilala. Tinutukoy mo ba si Maria Clara? Oo. Siya ang dahilan kung bakit ako nagbalik at naghihigan din. Himagsikan lamang ang makakapagbukas sa kumbento. Pasensya, senyor. Pero huli na kayo. Huli ng lahat. Si Maria Clara. Patayin niya si Maria Clara. Bakit mo sinasabi yan, Basilio? Buhay pa siya. Bakit mo sinasabi yan? Buhay pa siya, hindi siya pwedeng mamatay. Patayin niya si Maria Clara, senyor. Patayin mo siya. Patay na siya. Namatay siya. Hindi man lamang nalaman na ako'y buhay pa. Anong silbi ng lahat na ginawa ko? Anong silbi? Nagkasakit siya, hindi na kayanan. Kaya tuluyan siya ng lubisan.
lalaki. Nagkaroon ng gulo sa paaralan. Ano bang nangyayari dito? Tadeo! Ano nangyayari dito? Kandungin, dito ka sa namamaski ng mga masamang sinasabi. At masaya ka? Malamang! Walang paso! Ano ba yan? Juanito! Ito nga dito. Ano nangyayari dito? Malay mo ba? Uy! Ano ba yan? Makapunta na nga na kay Makaig. Mangunguta ako kay Makaig. Makaig! Asan si Makaig? Kailangan kong makausap si Makaig. Hindi ka pwede dito. Kailangan kong makausap si Makaig. Dali na! Kilala ako ni Makaig. Hayaan niyo na ako. Uy! Makaig, nakikusap ako. Mahal bang mangutang ako sa'yo? Ayun lang. Marangal na pagkatao. Mahasaan ka na lang. Basilio. Talaga ba? Oo. Maraming salamat, Makaig. Ha? Makaig! Ha? Nagdakip ang mga estudyante at kasali na rin ito si Basilio. Sinabi ito ni Padre Rino kahit sumama ang loob ng Kapitan Tiago. Dahil doon ay namatay siya at naging magarbo ang libing ni Kapitan Tiago. Lumaganap ang balita at umabot rin ito kay Huli. Mahal ka na po. Walang gagawin masama si Padre Camorra kapag andito. Pero, hindi kayo nakapatiyak. Hindi na kayo nakontento sa aking kasalanan. Mahal ka na. Walang gagawin masama. At mababayan mo lang ba na magulong sila sa kulungan? Sige na. Ano kaya? Hindi na nalaman kung ano ang nangyari sa loob. Hanap din sa bayan ang pagpapakasal ni Juanito Pelaez at Polita Gomez. Basilio Camo? Panayaw mo na siya. Ito, hindi. Ito isang leksyon sa mga binatang katulad niya. Ano mo siya ng ginawa? Walang pero. Kailangan itong binatang mamatay. Kung ganon, tigilan ko yun ito, gagawin ko dito. At babalik sa Europeo. Kawan, isang lalaking binugbog at nagsumbong kay Basilio tungkol sa nangyari. At nung nakalaya ay pinuntahan si Simon.
Senyor Simon! Senyor Simon, tulungan niyo ako. Oh, Basilio. Pinaparusahan na ako ng Diyos. Kinakailangan ko na sumama sa inyo. Basilio, tumayo ka. Napanin mo ang katarungan dahil kasama mo ako. Tignan mo ang lampara. Isang lampara? Tingnan mo ang loob nito. Mayroon itong nitroglycerin. May piyesta na magaganap sa ikasyam ng gabi. At sa ikasyam ng gabi, ay tiyak na puputok siya. Dalhin mo ang mga sasali sa tindahan ni Kilog. At kung ayaw, ay patayin. Pilipino man ako sila. At sa ganap ng ikachis ng gabi, ay hintayin niyo ako kasi sila siya. Kinuha ni Basilio ang revolver at umalis. Habang naglalakad, ay marami siyang naisip. Teka, si Juanito. Juanito ba yun? Sila palang bagong kasal? Paano na sa Isagani? Dito pala sa bahay ni Kapitan Tiago ni Ganap ang kasal. Wala. Kailangan malaman doon ni Isagani. Si Simeon na pumasok sa bulwagan ng bahay ay maraming mga opisyalis ang bisita. Binaba ni Don Timoteo Velaez ang mga bisita. Pupunta ang Kapitan General. Ito po ang aking regalo sa mga bangsa. Napakaganda. Ikinalulungkot ko, ngunit kailangan ko nung paalam. Pero, nanoob ang kabaitan ni Basilio. Bawat pumasok. Ha? Bakit? May tatanong ko po ba? Ano ang nangyayari dito? Ano ang nangyayari dito? Wala, Senyor. Sa eskwenta, dali. Sigal, kailangan na natin manas dito. Nakita mo bang na-part na yun? Sabog yan. Kailangan nating umalis. Alam kong nalulungkot ka. Pero kailangan nating umalis. Kung gusto mo mabuhay, umalis na tayo. Samantala, isang liham ang nagpalipat dito. Juan Crisostomo Ibarra? Sino yun? Siya na. Ito ka nang nagda. Nasindak ang lahat. Huwag na natin ito isipin. Isa lang ang biro. Matay na. Taas ang mitsa! Isang mabilis na anino ang kumuha ng lampara at tumalon sa may ilog. Nang gabing iyon, ay hindi narinig ang isang putok. Si Matang Lawin o Kabay Santales ay kinakatakutan sa Luzon, pero ang ibang tulisan ay nahuli at pinahirapan. Nakatanggap si Padre Florentino ng isang telegrama. Natakot si Don Tiburcio de Espadanya na siya ang tinutukoy na huhulihin, kaya't nagmamadaling umalis. Nahulaan ito ni Padre Florentino na si Simeon ang tinutukoy sapagkat dumating itong duguan. Inalagaan niya ito.
Ano nangyari sa inyo? Isang kasalanan. Sapagkat ayoko nang maghirap. Ayoko nang maghirap. Tiyak na ang aking kamatayan dahil uminom ako ng laso. At ngayon na mamamatay na ako, may gusto ako sana akong ipagtapat sa inyo. Pante, ako, si Juan Crisostomo Ibarra. Ano nangyari sa inyo, Ginoo? Mapatawad mo po ba ka ng Panginoon? May papatawad yan, Iho. Pero ngunit hindi niya mag-gusto ang pamamaraan. Paano may papatawad to? Bakit ako na lang palagi ang nagulusa? Huwag mo siyang pinaghahin ni kahit hinakikan. Gusto ko sana mag-umpisal, ate. Nangumpisal si Simeon at sa huling sandali ay pinikit ang mga mata at hindi na idinilig kailanman. Ano naman ang kaawaan ng iyong kaluluwa? Kinuha niya ang mga kaymanan ni Simeon at tumungo sa dagat. Tinapon niya ito. Si Romel bilang Kapitan Tiago at Kapitan ng barko. Si Jacob, Rizal at Makaid, si Tyrone bilang Kabesang Tales at Placido Penitente. Si Hayden bilang Juanito at si Don Costudio. Si Josiah bilang Kapitan General at Padre Florentino. Si Enrique bilang Padre Salvi at Tandang Sero. Si Sisi bilang Hermana Bani at Doña Victorino. Si Alfonso bilang Isagani at Tadeo. Si Pat bilang Huli at Bonita. Ako bilang Basilio at Pexor. At si Gab bilang si Simon.